Sa Australia, mayaman ang farmer. Di ba? Yes, sir. Sa Pilipinas, mahirap ang farmer. Yes, sir. Bakit, sir? Marami pong nangyayari sa farming natin, sir, ang resulta ng maling desisyon ng mga policy makers po natin. Diyan tayo may problema sa palisiya sa gobyerno. Kasi po, tayong mga farmer, kulang sa representation. Again, sa Australia, sir, merong mga full-time lobby group na Talaga? nakatambay po sa Congress. Oh? Ilalagbok pa lang po yung proposed law. Pag nakita, oops, tatamaan ng hog industry dito. So, sir, bago pa man lang maging batas yan, maingay na yung farmer. Hindi na ngayon ipipilit ni congressman yung batas na gusto niyang gawin. So parang kung sa Pilipinas, si RTL hindi makakalusot. Hindi. Kasi, di ba? Rice farmers, hindi dito na yung tatamaan yung sakahan natin. Talagang malaking disconnect is yung may mga nagdidesisyon po para sa mga magsasaka na hindi po nila nakikita yung totoong kalagayan ng magsasaka. Na magsasaka. So kung hindi mo alam yung totoong problema ng magsasaka, So, bakit? Dahil hindi siya magsasaka? dahil hindi siya magsasaka o hindi siya nadadalaw, Or hindi niya alam totally? Wala siyang background? Wala siyang or knowledge? wala siyang background, or kaya pumunta siya, sir, sa lugar na yon, pero dahil nga may advance party, inayos na Lininis na. Nilinis na. Kaya pagtanong, kumusta kayo magsasaka? Bago yung pa-t-shirt, may pa-Jollibee. Say, okay lang po kami. Sen, okay lang po kami, sir. Secretary, okay lang po kami. Di sabihin sa'yo, wala naman palang problema Dahil ikaw ay expert sa baka, nakita mo yung industry sa Pilipinas, nakita mo sa Australia. Kung ikaw ay policy maker, ano ang gagawin mo? Pag yung anak ng farmer ngayon na paaral natin sa magandang paaralan, sir, mabe-break na po yung cycle ng poverty. So, yung next generations will be having a better life, Yeah. well-educated. Total, na ano mo na rin yung breaking the cycle, Sir Arnel, no? Eto na, kakalkalin ko lang Nung last, sir, naiyak ako dyan. kakalkalin ko na yung buhay mo, Sir Arnel. Dyan, Breaking the may cycle. tissue ba tayo, ma'am? Successful ka doon. Yes, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pag-uusapan natin yung industry ng cattle dito sa Pilipinas at probably doon sa Australia. At ang ating discussion ay base lamang sa sarili nating opinion at obserbasyon Yes. at experience, Sir Yes, Arnel. Yes, sir. Yan. Opo. At disclaimer din po, hindi rin po ako expert sa pagbabaka. At sinishare ko lang po yung aking karanasan na 32 years sa pag-aalaga ng baka. At mahigit kalahating milyon na rin po yung aking napataba. Ayan. By the way, yung forage kasi, sir, pwedeng 100% pure forage lang. Mabubuhay yung baka. Pero hindi pwede the other way around. Hindi pwedeng 100% feeds lang or concentrate. Now, sa Australia, pinupush namin yun, sir. Yung feeds namin, umaabot kami ng 70 to 80%. 20% na lang yung forage. Pero it's very dangerous. Plus, in the Philippines, it will be very expensive. Expensive. Kasi isipin mo tayo, costing natin sa silage natin pag tayo nag-produce dos, di ba? Kung yung concentrate mo is 15 to 20 pesos. Mahal pag inangat mo yon. Yung 1 kilong concentrate mo ay katumbas na ng 7.5 kilo na silage. Kaya nag-advocate lang tayo na yung silage natin as fed is around 80%. And ano na-mention mo, dangerous pag mas mataas yung concentrate? Yung grains, yes, sir. Yung grain. Kasi magkakaroon ng acidosis. Kasi naturally po, yung baka is herbivorous, di ba? Tawag ba yun? Oh, yes. Pero bakit nyo tinetry sa Australia? Dahil nga po, we are pushing all the boundaries pagdating po sa ganyan. Gusto mong tumaba yung baka mo sa loob ng pinakamaikling panahon. At saka doon, sir, sobrang mahal ng labor. So kung ang pagkain... Mamilisan. Yes, sir. Kasi pagkain namin maximum 12 kilos as fed.
As against sa atin, 24, di ba? Okay. So, kasi yung feedlot na minanage ko doon, sir, 30,000 heads. 30 lang po kaming worker. Sa Pilipinas po, 1:100 ang ratio. Sa bawat isang daang baka, isang worker ang katapat. Kaya dahil nga, mas doble ang pakain natin, mas less mechanical po tayo. So, sa Australia, it's about efficiency. Could you imagine if you have 50,000 heads or 30,000 heads times kung 24 kilos yung daily intake niya? 2 araw mo bago mapakain yun. Pag isa o dalawa lang yung feeder mo. Samantala, at 12 kilos, compact siya, pero full of nutrients, mas mabilis, mas maliit yung handling. So, ganun po sila ka-practical pagdating po sa operations po nila. Sir, gusto ko lang linawin, paano ba nagko-relate yung nutrition versus feeding? Anong pinagkaiba niyan? Okay, yung nutrition is just one part of proper feeding. Okay. 'Di ba? It's just your mix, 'di ba? Aha. Pero we have to remember to have a good nutrition. Magsisimula po 'yan sa tamang pag-quality control ng parating mong pagkain, Okay. 'di ba? Kung sa silage, sa tamang quality control ng paggawa mo ng silage. Okay. Sa tamang pag-harvest mo ng silage. Kasi yung silage, sir, pag natibag mo na yan at hindi mo napakain within 24 hours, nag-start na po yung decomposition Okay. process. So, kasama sa feeding yun. Yung paggawa ng concentrate, di ba? Quality control on your darak. Eh, marami dyan, sir. Hinahammer mill yung hulls. Pinapastro as darak. So, kailangan may ingat tayo doon. Then, maybe copra mill, katulad sa amin. Yung iba dyan, sir, nilalagyan ng limestone yung copra mill, hindi natin nalalaman. Ay, yung copra mill ngayon, parang 20 pesos. Eh, yung limestone, 60 centavos lang. Pag naibala yan sa'yo, Wow. talo ka na ulit doon. So, doon pa lang, sir, dapat binabantayan mo na. Pagdating naman sa mixing, importante po na hindi ka nag-o-overmix. Hindi mo ino-over-process. So, kung meron kang mixer, dapat paghalo nung rice bran, copra meal, asin, limestone, at saka yung forage natin. Kung meron kang mixer, ang limit niyan, sir, is 3 minutes. Huwag mong i-mix ng more than 3 minutes. Dahil? Kasi ayaw mo na, pag habang umiikot yung mga conveyors mo, yung, anong tawag niyan, auger mo, napipipi na po yung, lumalabas na po yung katas ng sorghum mo. Okay. Kasi sir, it's now, you are doing partial digestion na hindi pa umaabot sa rumen ng baka mo. Katulad I din po see. yung mga gumagamit po ng copra meal. Huwag niyo pong durugin yung copra meal ninyo. Kasi may mga copra meal po na ganito kalalaki, ganyan kalalaki. Hayaan Hayaan nyo mo lang po lang. yan. Pakain na lang po natin yan. Kasi pag dinurog mo, i-defeat mo na yung pagpasok kasi sir ng mga pinong pagkain sa loob ng rumen. Dumidiretso na po siya sa small intestine at naiihi, na papastro na po. Pag sobrang Sobrang pino. Pino. So kaya ayaw natin, gusto natin rough siya. Kaya gusto natin na nagunguya po yung baka natin habang nagpapahinga. So andun na po tayo sa mixing. Yung distribution, sir. Kailangan, lalo pag nakapen po yung mga baka natin, Oo. dapat po pantay po Pantay. yung pakain. Sa Australia po, 250 po yung laman ng isang kulungan. Nakita po namin na pag huminto ka po 2 meters away bago sa end, may mga iilang baka po for the day na magpapagutom dahil hindi mo po nalagyan yung kanilang teritoryo. Talaga. Yes, sir. So, kasali dyan. And then, ibalik natin ulit yung tamang moisture ng pagkain. Kasi kami, sir, yung grains namin, ginigiling namin, di ba? From 12% moisture, inaangat namin ng 22. So, pati po sa Australia, sir, yung kapal ng giling, kasi steam flake, kinocompute po namin yan. Hindi po kami pwedeng mas makapal kasi pag natae po, ina-analyze namin yung tae. Nandoon po yung starch na iiwan. Lugi po kami doon. Okay. Ayaw rin po namin na over-process kasi again, nagke-create po siya ng spike sa rumen at napapastro po yung absorption. Hindi po na-absorb sa rumen. Tumutuloy na po sa small intestine. At nalulugi po tayo. Nagiging sanhi rin po ng acidosis. So, dapat maintindihan lang po natin na binabalance po natin lahat-lahat. At saka yung timing. Kung ang pakain mo ay alas 9 ng umaga everyday, Alas 9 alas na 9 ka umaga ng everyday. umaga. Dapat aabot pa hanggang alas 7 para po meron ka pong 2 hours na walang pagkain dahil wala naman po tayong timbangan di ba? Filipino adjustment na po ito. Wala po to sa libro. Tayo na po nagpauso nito. May 2 oras po just to maintain the aggression of the cattle. Definitely, kayo sa Australia, nagagawa nyo ng tama, di ba? Maayos, everything. Dito sa Pilipinas, yung 96% na backyard
raisers, probably hindi nga, di ba? Kaya nga mabagal. Yung 6% na commercial farms, kumusta sila? Nagagawa rin ba nila ng tama? Tingin ko, sir, tingin ko may mga commercial talaga na nagagawa nila. Okay. Kasi nag-i-invest po sila sa tamang inventory. Pag napunta ka po sa farm nila, makikita mo gabundok po yung mga silage nila. Okay. Meron po silang warehouse. Siguro nagkakatalo na lang doon sa timing ng mixing, Okay. timing ng formulation, timing ng distribution, yung mga malilit na bagay na sinisilip yung tae, animal handling, di ba? Katulad sa amin kasi very minimal yung intervention namin. Pagdating ng baka namin, sir, tinitimbang po namin at sabay tinuturukan na po namin ng vitamins at saka purga. Yan po isang bagay rin po. Maraming nagtuturo sa pigi tinitira eh. Sayang po yun, sir. High value po yung pigi. Dapat ang tira po natin sa liig. Kasi sayang po na minsan nagkakaroon ng residue, ng oil residue, yung gamot. Nako-condemn po yung portion ng pigi. So, kung hindi man maramdaman ng farmer yan, mararamdaman ng consumer. Di ba? Dahil mamahal po yung baka po natin. May sinayang po tayong cuts. Sa Australia, mayaman ang farmer. Di ba? Yes, sir. Sa Pilipinas, mahirap ang farmer. Yes, sir. Bakit, sir? Unang-una po siguro, mahirap naman po iasa lang sa policy, pero marami pong nangyayari sa farming natin, sir, ang resulta ng maling decision ng mga policy makers po natin. For example, sir, nung may ESF, yung baboy namin sa Jensan, hindi pa patawirin doon sa part ng National Highway papunta ng Manila. So ginagawa po namin, dahil ayaw ng governor na tumawid yung baboy doon sa kalsada, highway. Di naman ibababa yung baboy. Tatawid Dadaan lang. Problema yung governor, nagdi-decision hindi naman scientific eh. Nagdi-decision base doon sa maging sentimento ng possible na butante. Okay. So, ang lit ng cattle industry sa lugar na, ng hog industry sa lugar na yan. Pero pinipigilan niya yung baboy na nanggagaling ng Jensan papunta sa Manila. So, ang ginagawang taga Jensan, nila sinasakay sa ferry, Iikot. ibabalik, patakbuhin ang truck, pagdating dito, malampasan yung isang probinsya. Ano magiging implication sa Manila nun, sir? Tataas yung presyo dito dahil tumataas yung trucking cost namin. Okay. Tingin ko dyan tayo may problema sa palisiya sa gobyerno. Kasi po, tayong mga farmer, kulang sa representation. Again, sa Australia, sir, merong mga full-time lobby group, yung National Federation of Farmers, AgForce, na Talaga? nakatambay po sa Congress. Oh? Ilalagbok pa lang po yung proposed law. Pag nakita, oops, tatamaan ng hog industry dito. Chairman ng hog industry, sir. May legislation si congressman dito, tatamaan yung industry nyo. So, sir, bago pa man lang maging batas yan, maingay na yung farmer. Hindi na ngayon ipipilit ni congressman yung batas na gusto niyang gawin. Tapos, sir, ang isang So nakikita... parang kung sa Pilipinas, si RTL hindi makakalusot. Hindi. Kasi, di ba? Rice farmers, hindi dito na yung tatamaan yung sakahan natin. Okay. Tapos, ang isang nakikita ko siguro, sir, na talagang malaking disconnect is yung may mga nagdi-decision po para sa mga magsasaka na hindi po nila nakikita yung totoong kalagayan ng magsasaka. Nung magsasaka. So, kung Yes. hindi mo alam yung totoong problema ng magsasaka, So, bakit? Dahil hindi siya magsasaka? dahil hindi siya magsasaka o hindi siya nadadalaw, Or hindi niya alam totally? Wala siyang background? Wala siyang or knowledge? wala siyang background, or kaya pumunta siya, sir, sa lugar na yon, pero dahil nga may advance party, inayos na Lininis na. Nilinis na. Kaya pagtanong, kumusta kayo magsasaka? Bago yung pa-t-shirt, may pa-Jollibee. Okay lang po kami. Sen, okay lang po kami, sir. Secretary, okay lang po kami. Di sabi, sir, wala naman palang problema eh. Di ba? So, hindi naaayos yung problema ng mga magsasaka. Kasi yung mga policy makers po sana natin na gagawa ng batas ay hindi nila naiintindihan yung kahirapan o yung problema. Kasi sir, napakahirap gumawa ng isang solusyon na hindi mo naiintindihan ano yung problema. So, posibleng itong si policymaker ay may talagang tamang intention na isolve. Yeah. The problem is hindi nakakarating yung tamang information para masolve niya. Yes, sir. Kaya dapat minsan nag-incognito po sila, sir. So, masakay din dapat sila sa tricycle, di ba? Nagdi-disguise po sila na wala yung entourage nila para nakikita po nila. Bakit nga ba, sir, yung bakit nga ba ganyan na
ang hilig nilang gustong ipakita yung maganda. Halimbawa, si Senator, bababa, no? Ang gustong ipakita ng mga tao sa baba, yung maganda. Kaya hindi niya nakikita yung problema eh. Bakit nga ba ganun? Kasi po, baka mapapagalitan sila pag hindi maganda yung reception, panay-angal. Pero sa totoo lang, sir, ako naniniwala ako na hindi naman bubutong mga policy makers natin, sir. Baka naman alam nila Alam kung din. paano gagawa ng solusyon itong mga problema natin. Kanya lang, baka may mga interest po yung iba na talagang they're making money out of this misery. Dahil ikaw ay expert sa baka, nakita mo yung industry sa Pilipinas, nakita mo sa Australia. Kung ikaw ay policy maker, ano ang gagawin mo? Anak ko, ang gandang tanong niyan, sir. Ang gandang tanong niyan. May ginawa po kami sa isang probinsya sa North. Kung saan may isang mayor po doon na naniniwala sa akin na yung mga, technically hindi naman native yung mga baka natin, sir. Okay. Ito po yung resulta ng overtime na inbreeding, hindi natin iniintindi kung sinong bull o sinong nanay. Lumiit na yung baka natin at tinatawag na po nating native. Yes. Pero hindi po talaga native yan. Yung mga inbreed na mga Ilocanong baka Okay. ay krinos po namin sa Wagyu. Okay. Alam mo, sir, ang liit Ito ka na Mayor Eddie Galian. Yes, sir. Okay, Yes, sir. oh. Alam mo, sir, ang liit ng investment nito. Kung lahat po ng mayor ay katulad po ni Mayor Ed, kung mag-isip. Nung inopen ko po sa kanya ito, bago ko po ito inopen sa kanya, sir, may mga ilang governors na pong nakausap. Okay. At sinabi ko nga, to feed your information lang to, sir. It is a Wagyu Cross and Branded Beef Development Program. Ako po nag-coin yan. Ang gagawin po natin, yung existing herd. Kasi ang gusto lagi, mag-i-import tayo ng heifers para Okay. i-disperse po natin. Sir, ilang taon na ba natin ginagawa yan? Import tayo ng heifers. Matagal ng bata pa ako, Bibigyan may natin ganyan. ng farmer. Sir, hanggang ngayon, saan na ba yung mga baka na yun? Wala. At pinipilit po natin na gagawin uli and nag-expect po tayo na magbabago yung resulta. Okay. Ito ngayon, nung nakausap ko si Mayor Ed, sabi ko, Apo, meron pa akong program na gustong ilapit sa inyo. Ano ba yan? Sabi ko, pwede ba natin malaman ilan yung baka dito sa Pindig? Sabi niya, sige pare. So, tinawag yung agriculturist, nalaman. Ngayon, sir, ginawa ni Mayor Ed. Sabi niya, pare, kasi siya yung nagko-coin din ng clustering eh. Sabi niya, pare, ika-cluster ko yung mga farmer ko. Ka-cluster natin yung bawat baka. Tapos ginawa, sir, sumulat kami sa PCC. Humingi kami ng semen ng Wagyu. Okay. Tapos sumulat siya sa DA, humingi siya ng gamot, hormones, vitamins, pamurga. Tapos pinadala yung mga EI technician sa PCC para turuan mag-EI. Okay. Sir, that was 2021. So yung mga Ilocanong baka namin, ini-EI namin ng Wagyu. Sir, 2022, nag-start ng maglabasan yung mga Wagyu cross Ilocano. So ang dami na, by the hundreds. Ngayon. Yes, sir. Okay. Anong ginastos ng gobyerno, sir? Klinaster mo lang yung farmer mo, pinatrain mo lang yung EI technician mo, humingi ka ng gamot sa DA, humingi ka ng semen sa PCC. Siguro yung munisipyo bumili ng nitrogen tank, bumili ng EI kits. Hundreds of cattle, sir. Hindi ka na nag-antay ng barkong dumating, hindi ka na nag-import ng ano-ano. Sir, 2.5 million cattle all over the country. Kung nakikinig sila mayor ngayon, ba't hindi nila kayang gawin sa probinsya nila yan? Kung gagawin natin yan, sir, over time, yung baka po natin ay dadami. And then, pag tinuruan pa natin na i-finish yung mga baka nila dito, medyo kukunti po yung number of heads natin at the same number of kilos dahil from 175 na carcass, magiging 275. Sir, challenge ko sa mga mayors. Silipin ninyo, wala po kayong gastos dito. Pwede nyo pong gastusan siguro na maging cooperative yung mga cattle farmers po natin para magkaroon pa po ng ibang suporta galing sa gobyerno na hindi na po kayo maa-audit. Diba? Pero simple lang. Utilize the existing herd of your farmers. You support them on their organization. And then, maybe, pag nanganak, sir, si mayor mag-provide kung kanino niya ima-market yung produkto. Kasi, ang isang problema po, kung mayroon po tayong program at wala pong mabintahan. Kasi, sir, tandaan natin, itong Wagyu Cross, ang papangit ng baka na to. Hindi to kasimpogi ng Brahman. Okay. Pero, this is a premium cattle. At kung ma-establish ni mayor yung market, let's say, for their town,
Humingi sila ng slaughterhouse sa National Med Inspection. They will kill their own cattle, they will brand their own Wagyu cross, and then they will have a good cold chain value na ipapasok nila ito. May produkto po sila na pwedeng gawin na napaka-minimal po nung intervention, napaka-minimal po nung capitalization. So ito na yun. Ito na yung solution doon sa naunang dalawang na-identify natin na problem na mabagal dumami ang population at hindi na meet yung supposedly laki ng baka na magbibigay ng maraming karne. Yes. At saka tayo, on our part, nag-i-intervene kami na turuan yung farmer na yung inahin na hawak-hawak niya ay pakainin ng tama para po after na mga anak, in 2 months mabubuntis ulit. Yeah. Yes. Okay. And nakikita ko sa mga posts mo, very active kayo. Si Sec Manny Peñol, very active. Umiikot kayo buong Pilipinas. Ang dami Yes, sir. So, it has something to do with itong kagaya ng ginawa ni Mayor Eddie sa PIDEG. Yes, sir. Actually, dyan din kumukuha si Sec Manny ng inspirasyon. Kasi nung nandito ako last year, kinakwento ko nga sa kanya na mayroong nangyayari sa PIDEG at nasilip niya. At being a farmer himself, nakita niya ngayong opportunity. At kami, mayroon din kaming sariling Wagyu herd sa farm namin. Okay. Kaya yung sinishare po naming experience, talagang kami po mismo ay nakasubok nun. Kaya, Nasubukan na. sabi nga, nung unang panahon, sir, yung Wagyu hindi magta-thrive sa Pilipinas. Pero that's a myth na nabust na po natin yan. Okay. So yun, umiikot po kami, nagtuturo po kami. And as a matter of fact, si Sec Manny on his own capacity, tumutulong din siya mag-consolidate nung importations kung may gustong sumama. Pero ako, sir, ang focus ko is on the local cattle. Gusto ko lang na mabigyan ng pagkakataon yung mga farmers po natin. O if 94% of the 2.5 million is owned by the small farmers at matulungan po natin sila doon sa breeding system po nila. Ang kagandahan kasi ng Wagyu, sir, bakit mas prefer ko yung Wagyu kaysa Brahman, isingit ko lang, is small calving kasi eh. So hindi mahirapan yung maliliit na baka, yung mga inbreed, native. yung mga native. Yung mga na quote-unquote native natin. Yes, sir. Na mga anak dahil nga small calving yung Wagyu. So, ayun, sir, kami sa PIDEG ngayon nasa F3 na po kami. Okay. So, pa-full blood na po kami ulit doon pa lang sa PIDEG na yan. So, kung nagawa po yan ng isang maliit na munisipyo sa Ilocos Norte, ay kaya rin po yan gawin ng iba't ibang munisipyo. Hindi dito lang po kami, sir. Willing po kaming tumulong. So from PIDEG, I think nag-Rojas Isabela din ba Nauna kayo? po kami nag-Rojas Isabela and then nag-PIDEG po kami. Aha. And then dumaan pa kami ng Ilocos or Pangasinan. And then nagbuhol po ako. Aha. And 1,200 farmers attended yung forum sa Bohol. Wow. Napaka-active po ng mayor nila doon. Aha. Mayor Binchi sa Katigbian. And then we went to Iligan. And then we went back to Manila. And then nagkaroon kami ng 2 session kahapon. So I'm now on my way back to Australia, sir. By the way, after the podcast, aalis na si Sir Arnel lilipad ng Australia. Kaya grabe, sir, pasalamat ko na we were able to pull off this Yeah. this podcast at sana po marami po tayong Yeah. matulungan naman. So itong ginagawa niyong ito, so madaming nagkaroon ng interest. Yes, sir. Aha. Yes, sir. In every forum na pinupuntahan namin, we always had overtimes kasi ang daming interest, ang daming tanong. Maganda yung momentum na to. Sana tuloy-tuloy. At basta ako, sabi ko nga, kung ano man, basta yung sa akin, gusto ko lang talaga ma-educate yung farmer. Yeah. So kung tuloy-tuloy ito, gaano natin mapapabilis yung paglaki ng industriya as far as the small backyard raisers ng cattle sa Pilipinas? Nako, sir, sabihin natin 2 million lang yung baka natin. Alisin natin yung 500,000. 2 million. Sabihin mo kalahati niyan ay babae. At siguro sabihin mo na kalahati niyan ay breedable. Okay. Breedable. So that's half million. Half million. Half million. At ang mabubuntis niyan ay 80%. 400,000 every year. Pwedeng manganak. 400,000. In 2 years time, yung 400,000 ay manganganak ulit. So maybe, sir, if lang na pagbibigyan tayo sa ganito, we're thinking, sir, in 10 years time, baka kaya natin magkaroon ng mga another 5
we could triple the cattle populations. Maybe pag sunertehin pa po tayo, baka kaya pa po natin 10 million heads. Pag nagawa natin yun, sir, ano na ang status ng Philippine cattle industry? Sir, kung dumating yan, isipin mo, what if in 10 years time, bawat likod ng bahay ng ating farmer ay mayroong 10 wagyong baka. Hindi man natin mapapantayan yung Land Cruiser ng mga farmers sa Australia, sir. Pero baka naman po yung anak po natin ay mapaaral po natin sa magandang paaralan. So, yun lang po. Ako pag nakita ko, pag yung anak ng farmer ngayon napaaral natin sa magandang paaralan, sir, mabe-break na po yung cycle ng poverty. So, yung next generations will be having a better life. Yeah. Well-educated, and if tayo po yung magiging tulay nung pagputol nung henerasyon ng kahirapan ng mga magsasaka, sana lang. Yeah. Okay. Total na ano mo na rin yung breaking the cycle, Sir Arnel, no? Eto na. Kakalkalin ko lang. Nung last year, naiyak ako dyan. Kakalkalin ko na yung buhay mo, Sir Arnel. Dyan, Breaking the cycle. may tissue ba tayo, ma'am? Successful ka doon. Yes, sir. Again, anak po ako ng magsasaka. We lost our 1 hectare land when I was grade 5. So, at a very early stage, ano naman ako, sir, masipag naman ako talaga from early stage. Nagbebenta ako ng bayabas. Nagbebenta ako ng ice candy at my young age. Kakanin. Kasi yung lula ko mahilig gumawa at binibenta ko po yan sa school. And then, nung dumating nga po ako ng high school, nung magsisikan year na ako, medyo naligaw ako ng landas. Huminto po ako at umalis po ako sa bayan namin at napadpad po ako sa Zamboanga City for 1 year. That time, I was 13 years old. At inambisyon kong maging timonel, yung nagdadrive nung Basnig, yung quartermaster. There was a 60-year-old guy na quartermaster at sabi niya, kung gusto mo, tuturuan kitang magtimon ng Basnig. Pero challenge ko sa'yo, sabi niya, you are 13 years old. Ganyan din edad ko nung nag-umpisa ako eh. I am now 70. I'm still steering this Basnig. Gusto mo ba na ganyan magiging buhay mo? So that was a challenge nung nagkasakit ako sa Basnig at na-realize ko ang hirap pala. So nung nakasahod ako, tamang-tama, bago mag-umpisa uli ang school year, sumakay uli ako ng barko. Siguro may alignment, sir, kasi yung tiras, yung may babae na naka-occupy doon sa upper tiras ko. Tinanong niya ako, sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, ma'am, taga Kiamba po ako. Sabi niya, taga Maitum ako, next town sa amin. Sabi niya, anong plano mo? Sabi ko, ma'am, gusto ko mag-aral ulit. O saan ka mag-aral? Sabi, hindi na po ako pwede bumalik sa school namin, ma'am, kasi third year na po yung mga classmate ko. Sabi niya, ako principal nung next school. Sabi niya, pumunta ka doon. So, pumunta ako doon. I enrolled second year. And then, maswerte naman tayo, Sir Buddy. After a year, nakakuha tayo ng scholarship. Third year, fourth year. So, ang inintindi ko na lang, yung pangkain-kain na lang. So, on weekends, kami nung uncle ko, nagbubunot kami ng niyog. Yung dehusking. Kasi sa amin, high value yung uling eh. So, hindi namin binibiak yung niyog. Binubunot namin. 35 pesos per 1,000 nuts na nabubunot mo. So, yun po yung naging buhay ko. And then, I graduated from high school. Habang nagsiselebrate pa yung mga classmates ko, ako pumunta na ako sa Davao. So, in Davao City, may lula po ako na dealer ng isang cosmetics company. Nag-start ako sa kanya. Benta ng lipstick, benta ng makeup, di ba? Benta ng mga apparel, panty, bra. Alam na alam ko po yung mga sukatan, sir. And then, ayun, nag-umpisa ako doon, nag-aral ako ng engineering. Ang hirap pala ng engineering. So, first year lang, change course ako, criminology. So, naging gwardiya po ako ng unang fast food chain sa Davao. Anong fast food to? Yung McDonald's. Ako yung isa sa mga first guard dyan. So, nagtrabaho ako sa McDonald's as a guard. And then, nahinto ulit. May nag-offer sa akin na may opportunity sa Cotabato City. So, I went to Cotabato City. I stayed there for 2 years. Pinangakuan ako na paaralin. Hindi rin naman ako napaaral. So, after 2 years, sabi ko, boss, uwi na lang po ako ng South Cotabato. So, may uncle siya doon. Marunong naman ako magmaniho. 2 senior na. So, ako yung taga-maniho nila. May 5 baka siya. Ako taga-pakain. Libre lang din yung kain ko. Ito yung start ng baka.
Kasi yun, malakas na yung importation nung time na yun eh. Okay. Tapos, yung tinutuluyan ko doon, ano siya, chairman siya ng Federation of Cooperatives. Kaya sabi ko, Lo, bakit pwede mo naman ako tulungan makahanap ng work? College dropout nga po ako. Sabi niya, merong available na trabaho. Mag-janitor, may janitor nga lang, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, Lo, kukunin ko na yan. So yun, I was employed with the Alco Farms. Ito na kina Sir Delphine. Sir Delphine Alcoriza po. So, they're very good sa akin kasi kahit when I was working my way up, naging documentation in charge ako, I work at the office, naging supervisor ako ng operations. Binigyan ako ng motor para makapag-aral ulit. So, nag-aral ulit ako. Kanya lang, sir, inabot na ako ng 5 taon na kakaaral kasi nadadrop, ganon. Tapos, yun na nga, nakapag-asawa din ako ng maaga. I got married at the age of 23. Kaya nga ngayon, meron na ako 30-year-old daughter. So, I got married at a very early stage. So, yun, hanggang naging manager nga ako nung The Alco Farms. But in between, 2001, napadala po ako sa Australia para mag-aral po ng feedlot management. Sino nagpadala sa'yo doon? The Alcoriza family. Sila rin. At saka yung partner po nila, yung supplier po namin. Okay. Yung Austock po na si Anthony Stras. Kaya nakalagay din po siya sa book ko. Nag-aral ako doon at may time ako na para ito yung mga irony sa buhay ko, sir. May pagkakataon ako na makahanap ng trabaho. So, sinabi ko kay Anthony at saka yung sa partner niya, si Michael Goodwin, if you could find me a job, sabi ko. Ito yung Barmont Station feedlot. At naging kaibigan ko yung may-ari. Actually, nung nilalabi po ako, sabi po ng may-ari, baka maging sakit ng ulo namin yan. Hindi namin yan mabantayan. Liit-liit ng farm namin, 45,000 hectares. So, kunti lang worker namin, sabi. Sabi naman ni Tony, kunin nyo lang, in 3 days, kung ayaw nyo, di kunin namin balik. So, pumunta ako doon. At nung nandoon nga ako, sir, 3 days later, tumawag yung may-ari ng Barmont Feedlot. Kinabahan si Tony. Sabi, Tony, can we keep him? Gusto na nila akong kunin. So, sabi naman ito, hindi pwede kasi uwi ng Pilipinas yan. Kasi nga, nagmamanage siya ng farm doon. So, 2001, I went home. And then, nung 2004, nung tinamaan na ng financial crisis yung business, tinawagan ko ulit yung dating farm na pinagtrabahuan ko. Bumalik ka. Sabi ko, can I come back? Sabi, yes. So, bumalik ako doon. I stayed there for 8 years. When I left in 2004, my youngest daughter was 2. Di ko na ulitin doon, pero that's how hard being an OFW. I am 200 kilometers to the nearest town. So medyo mahirap. 18 months bago ako nakakuha ng isang Filipino. Yung kaibigan ko si Rami. Hanggang ngayon nandoon pa. Kaya naging status po kami ng stable na farm worker. So in 2012, nakita nga ng Australian Lot Feeders Association na maayos kaming magtrabaho. Pinauwi po nila ako para kumuha ng karagdagang Filipino. So nakapagdala po tayo ng mga... So ikaw ngayon naman nagdadala ng mga Yes, Pilipinos. sir. Mga 100 workers yung unang batch na nadala ko doon. Okay. Kasi sabi niya, could you hire someone like you, sabi. So kaya umikot po ako sa Mindanao, kumuha ako ng mga Filipino. Sa awa naman ng Panginoon, sir, nandoon pa rin sila sa industry, karamihan. At ang irony, sir, nung 2012, yung unang kumpanya na ayaw akong tanggapin, ako po yung naging manager, yung Guno Feedlot. So, I ran it for 3 years and then umuwi ako sa Pilipinas. And then pag uwi ko nga po sa Pilipinas, nag-partner po kami ni Paul Alcoriza. Tinatagpo namin yung Adelaide River Farms. So, pinatakbo namin. And then, nakaipon-ipon naman pa ako ng konti. Nung i-offer nga po yung part nung farm na na-foreclose ng bangko, binili ko. Kasi napaka-sentimental po sa akin dahil dyan pa ako nag-umpisa bilang janitor. Diba? So, From janitor to farm owner. yes, hindi pa naman po lahat. Portion lang. But, yun po yung kwento ng buhay ko. So, again, maraming nagtatanong, bakit mo to ginagawa? So, ako naman po, sir, throughout my life, ang naging experience ko talaga is, yung hindi ko in-expect yung mga taong tinutulungan ko ang magbe-bless sa akin. Kasi proven and tested ko na. May mga tao po na dumarating sa buhay ko na kung medyo nalugi man ako sa ibang transaksyon ko, kung may mga tinulungan man ako na hindi bumalik sa akin, ay mas malaki po yung naibibigay nung mga bagong kakilala ko na binibigyan ako ng opportunity. So,
Yun ang kwento ng buhay ko. At we're just being faithful. Maswerte din po ako sa wife ko dahil 11 years akong wala. Malis nga ako, 2-year-old yung daughter ko, pagbalik ko 13. So, Pero at least ngayon magkakasama kayo. magkakasama na kami Okay. sa bumalik kami ng Australia. Okay. And maswerte nga po ako dahil back February 6 ay nag-take off na po yung daughter ko as a lawyer. Lawyer. Yes, sir. Kaya ako, pagdating po sa pagsabi na tutulong, all out po ako dyan dahil alam ko po na ang tanging paraan lang po na maging totoo yung pangarap ko ay kung matupad ko po yung pangarap ng iba. And right now, speaking of para matupad yung pangarap ng iba, meron kang libro Yes, sir. no, na pwede nila maging guide. Yes, Pakita sir. natin, sir. Yes, sir. Ayan. Mm. So, eto Philippine Cattle Feeding Handbook. Yes, sir. Feeding Cattle the Philippine way. Inspired. by global best practices. Yes, sir. So, Philippine way, pero nag-adapt. Sa Australia. Yeah. Kasi sabi ko nga kanina, sir, sa ano natin na yung marami pong kayang magturo. Pero hindi po nila maintindihan yung kultura ng Filipino. So kaya ako po, dahil of the 32 years, 21 years naman po yung cattle farming experience ko sa Pilipinas eh. 11 lang sa Australia. Maganda kasi ano yung pwedeng ipasok na practice sa Australia na practical na pwedeng gamitin Yes, sir. sa Pilipinas. Yes, sir. Kasi katulad sa Australia, sir, lahat po doon natitimbang. Yung loader yung batch box may sariling timbangan. Yung feed truck may sariling timbangan. Naka-timer, naka-RFID. Wala pa po sa atin yan eh. Yeah. So, hindi natin matitimbang yung mga pakain natin sa baka. Kaya dito po, kaya ako ginawa. Mabibigyan sila ng 22 idea. hours. Yes, Yeah. sir, na pakain. So, andito po lahat. Hindi po ito magic pill, pero ito po ay bunga po ng 32 years na experience ko Wow. po sa pagbabaka. At sinulat ko po ito para sa mga cattle farmers natin. Yung 94%. Yes. Sinulat ko rin po ito para sa mga estudyante. Kasi hindi ko po alam kung kailan po last na update yung libro natin sa school. So para po to sa mga estudyante at sinulat ko rin po ito sa mga future OFWs. Yeah. Yung mga gustong pumunta ng Australia para Para magtrabaho. mag-work. Ito po yung sistemang ginagamit sa abroad. Consistency, lahat-lahat nakasulat po dito. At sinulat ko rin po ito para sa mga katulad kong former OFW na gustong bumalik sa Pilipinas. Na i-apply naman nila rito. Na pumasok sila as cattle farmer. Ang galing. Opo. Ayan, sir, paano sila makakakuha ng copy? Sir, pwede ko ba i-plug? Yes po. Great Arc Farm ni Kabakang Arnel sa Facebook. Okay. Ando doon po yung link para po maka-order po kayo nito. This is only 999 pesos plus shipping. Plus shipping. Plus shipping. So, kung gusto nyo pong matuto at pag binasa nyo po tong libro na to ay bukas na bukas ay pwede nyo pong gamitin kaagad-agad. So, pag binasa mo to, cattle expert ka na rin. Pwede. Pero hindi dito po lahat. So, yun po. At sa patuloy din po kami sa page po namin. Bawat paragraph po nito ay nilagyan ko po ng segment yung Baka Alaman online series. Kung saan ay pinapalalim pa po natin yung explanation. Kanya lang po, pag wala po kayo nitong libro na to, baka hindi nyo po maintindihan sa kunang gagaling kasi per paragraph po doon ay brini-breakdown po natin para lalo po ninyong maintindihan. At syempre, kung may mga tanong naman ay mas madali po natin mapag-usapan dahil nasa isang page na po tayo kung sakali na matapos nyo pong mabasa tong libro na to. Ayan. Sir Arnold, thank you so much. Sir, ako po magpasalamat at saka sa family ninyo, sa mga daughters po ninyo na alam ko ang dami nyo pong, mas marami pong mas karapat dapat na interviewin. Hindi na. Pero binigay nyo po sa akin yung number 2 na, alam nyo po, pangalawang episode pa lang po ito. At napanood ko po yung kay Ma'am Beth. Ang hirap po tapatan nun. Napakagaling po ni Ma'am Beth. Pero willing po ako mag second place hanggang sa third episode. At magiging third place po ako after nyan. Okay lang po. Pero I really thank you, sir. At sana Yes. mapaabot ko po ito sa ating mga kapwa magsasaka.
may chance po tayo na mapadala po sa maayos na paaralan ng ating mga anak. Mm-mm. May chance po tayo na i-break yung cycle ng kahirapan. Mm-mm. Kailangan lang po ay mag-unlearn po tayo muna. Yeah. Kung ano po yung kultura na kinagisnan po natin. Tingnan po natin, sabi nga natin, kung may dalawa kayong baka, edi yung isa gawin nyo sa old style ninyo, Mhm. yung isa nyo ay subukan yung gawin yung sinasabi ko sa librong ito. At by the end of the day, kung saan po mas maganda, doon po tayo. Mm. Sir, isisingit ko lang to. Sir, itong pagbabaka na base doon sa recommendations mo, no, yung tamang practices, ito ba ay nakakayaman para sa mga ordinaryong magsasaka natin? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Tayo naman ay, actually, sir, ito lang po yung source of income ko eh. Kahit papaano ay napaaral ko naman yung mga anak ko sa magandang university. Dalawa lang po yun. Pero napaaral ko po sila sa pagbabaka. Dahil yun nga, sir, kung maayos yung fattening mo, 7,000 pesos po yung pinakamahinang kita mo dyan within 100 days. Yeah. Plus kung nagpo-produce ka nga ng pagkain mo, may pera po eh. So, pwede. Bakit hindi? At sana nga po, pagdating ng panahon ay maalala mo lang tayo, Sir Buddy, na pinag-usapan po natin ito at nagbago po yung mukha ng industriya. Yes, sir. Thank you, Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. At least hindi po ako naiyak this time. Pinigilan. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.